Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mas pinalawak pa ang programang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na naglalayong makapagbigay ng tulong at maipaabot ang serbisyo ng gobyerno sa mas marami pang Pilipino. Sa ginanap na paglulunsad ng programa sa Santa Cruz, Laguna, Kamakalawa, sinabi ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. na ito ay alinsunod sa adhikain ng Pangulo na maisulong ang isang bagong Pilipinas. Aniya ito ang daan para maipaabot ang paglilingkod ng gobyerno sa mas mabilis at maayos na pamamaraan. Ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng programa para maiparamdam sa taong bayan na laging nakaagapay sa kanila ang pamahalaan. Kabilang sa mga ipinaabot na tulong, ang serbisyong medikal at pinansyal, tulong sa paghahanap ng trabaho, edukasyon at iba pa. Kasabay nito, inilunsad din ang programang Card o Cash and Rice Distribution sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang House of Representatives. Umabot sa 300,000 benepisyaryo ng card mula sa 33 distrito ng Metro Manila ang inaasahang makikinabang dito. 3,000 benepisyaryo ang napili din mula sa Binyan City at 2,000 sa Santa Rosa, Laguna. Bawat benepisyaryo ay binigyan ng 2,000 piso at 25 kilo ng bigas. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ginawa ang programa para makatulong na maibsan ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin at iba pang isyong kinakaharap ng mga mamimili. Naantala ang nakatakda ng pag-alis ng mga Pilipino sa Gaza noong Sabado at Linggo dahil sa mga isyu ng seguridad. Pansamantalang sinuspinde ang pagbubukas ng Rafah border crossing nitong nakaraang weekend. Dahil dito, 46 na Pilipino na aalis sana mula sa Gaza papuntang Egypt ang hindi nakatawid sa border. Ito ay matapos matamaan sa airstrike ng Israel noong Biyernes ang isang ambulansyang naglilikas ng mga sugatan mula sa hilaga ng Gaza. Ayon sa Health Ministry ng Hamas, 17 tao ang namatay habang 6 na po ang nasaktan sa pambobomba. Katwiran ng militar ng Israel, mga militanteng Hamas ang nasawi sa airstrike. Ginagamit rin umano ang ambulansya para magkarga ng mga sundalo at sandata. Pinagtutulungan ng mga otoridad ng Egypt, Estados Unidos at Qatar na matuloy ang paglilikas sa Rafah crossing. Patuloy naman ang pagpasok ng mga truck na may dalang tulong sa Gaza. Patuloy namang kinukumbinse ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pinoy na nagpaiwan sa Gaza kasama ng mga asawang Palestinian na lumikas mula sa lugar. Para naman sa mga chikiting, libre ang sakay ng mga bata sa MRT3 ngayong Lunes, November 6, kaugnay ng pagdiriwang ng National Children's Month. Makakasakay ng libre ang mga batang mababa ang edad sa 18, kabilang ang mga estudyanteng nasa kinder hanggang senior high school. Ayon sa pamunuan ng MRT3, kinakailangan lamang magpakita ng valid school ID sa mga gwardiya sa istasyon para makasakay ng libre. Available ang libreng sakay alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Isinagawa ng MRT3 ang libreng sakay batay sa hiling ng National Council for the Welfare of Children bilang pagpupugay na rin sa kabataang Pilipino. Inaabangan na ng gobyerno ang nakatakdang pagbisita sa Pilipinas ni Pangulong Jose Ramos Horta ng Timor-Leste sa ika-10 ng Nobyembre. Ayon sa Presidential Communications Office, dadalaw sa bansa si Ramos Horta para palakasin ang ugnayan ng Timor-Leste at Pilipinas. Kabilang sa mga pagtutuunan ng pansin sa pagdalaw nito sa bansa ang pakikipag-ugnayan ng Timor-Leste sa Pilipinas sa usaping teknikal, politika, edukasyon at ekonomiya. Makikilahok naman sa mga aktibidad kaugnay ng kanyang pagbisita ang mga ahensya tulad ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Justice, Department of Science and Technology at Department of Social Welfare and Development. Sa ginanap na 42nd ASEAN Summit sa Indonesia noong Mayo, nagpaabot ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Timor-Leste sa hangarin nitong maging ganap na miyembro ng ASEAN. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Benj Bondok. Magandang hapon.